Hello, mga palangga, how are you? So for sure, namimiss din nyo ang aking alindog at pasensya na kayo, medyo nahihirapan ako ng signal dito sa Karagatan. At alam niyo naman, birthday month ko. So kasama ko si Attorney Glenn Chong at iba pa mga friends na kung saan nagsiselebrate kami. Pero gusto ko lang iparating sa inyo na patuloy ang ating pakikipagkomunikasyon sa mga napaka-importanting mga tao at malaki ang role sa tuloy-tuloy nating pagpapatapon sa komunoy ng Jutang Genemes na mga bangag na ito. Ayan, namimiss yung mga Jutang Genemes. So dito sa barko ay talagang ang dami kong nakikitang mga Pilipino na from all over the world na nag-travel sila at galit na sila, gigil na sila kay Bangag at sa mga hegemonyo nilang mga kasama. Yes, Gap, welcome back. Actually, gusto ko mag-live, pero like kami napapagod, sayaw kami ng sayaw. At ang hirap naman mag-live kung wala kang alam, di ba, sa mga topic. Actually, hindi ko pa napapanood yung mga marami ngayon, di ba, in the past 3 days na hindi po tayo nakapag-vlog. Ang daming mga pangyayari. Pero na-scan ko lang yung phone ko ng naging slayer na naman si Inday Sara dyan sa House of Representatives. So, well, mga palangga, alam niyo naman yung mga nagka-follow sa atin na talagang target si Inday Sara. Dahil nga November pa lang, paulit-ulit natin sinasabi, parang rosaryo ko na yan sa inyo, na talagang titirahin ng mga buwaka ng Genemes, si Inday, si Pastor, si Pangulo Duterte, at lahat ng mga kritiko, kasama na po ako doon, mga palangga. So, actually, kabado na sila. Kasi hindi na matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang termino. Kasi pwede siyang magurgur sa sarili niya dahil ay malala na siya Malala na yung kanyang kabangagan. At kasama kayo dito sa laban na ito, palangga Kayo yung mga nabudol. Kasama namin kayo. Kaya sa September 21, actually that's my actual birthday, na dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Okay? Dapat kayong lumabas sa inyong mga bahay. Ang dami nag-message sa akin dito sa barko. Yung kanina nag-live tayo, short lang, doon sa Boljakan, sa Facebook, na sinasabi nila na yung kanilang mga kaibigan, mga kamag-anak, ay dadalo dyan sa Liwasang Bonifacio sa September 21. We have to stop this bangag na bangag at Jutang Genemes. Kaya sila kabado ngayon. Mga palangga, hindi ako masyado nakapag-comment doon sa Duran-Duran issue na yon, which is may nag-send nga sa akin after na pinasabog ni SAS, ni baby girl, ang issue na dahil may nag-send sa kanya ng pictures na kung saan gumastos ang buwaka ng inang gobyerno ni Marcos Jr. ng 1 million to 1.5 estimated. Well, 1 million siguro pinaka mabababa na yon. Doon sa Duran-Duran na yon, sa kabila ng kagutuman ninyo. Ngayon, anong palabas na doon palaga? Doon mo natin unahin. Hindi ba nakakajutang Genemes? Hindi ba nakakajutang Genina yung ginagawang panloloko sa inyo? Na ito daw, ang Duran-Duran concert na ito ay regalo ng kanyang kaibigan. Sinong buwaka ng inang kaibigang hindi magnanakaw sa kaba ng bayan na magre-regalo ng concert kay Bangag Jr. ng worth 1 million to 1.5 million kung hindi nakinabang sa kaba ng bayan? Ang question, sino ang nagregalo sa kanya ng surprise birthday na yon, which is hindi surprise? Sino itong taong ito? Ayala ba? Aboitis ba? Si Michael Ma ba? O kung sino? At ano ba yung project na ibinigay dito kay Bangag na ito? Di ba? Ano ang binigay ni Bangag dito sa mga sinasabi niyang kaibigan, na nagregalo ng concert na ito, mga palangga?
Yan lang natin. I think nag-viral ito. Pinost ko to sa Boljakan na ahead of time, mga kababayan, kung hindi ba naman buwaka ng inang milyon o 6.3 trillion times, equivalent to the national budget of the Philippines, itong buwaka ng Genemis na Bangag Junior na ito na hindi pa kunin ng lupa, okay? Na nag-release sila ng statement. Ulitin natin. Ang sabi ng mga walang iya, kung ito ba ay surprise birthday, ang sabi, we're excited to celebrate with you, dear friends, we're excited to celebrate with you tonight. To keep the vibe cozy and private, we kindly ask that you skip the photos and videos during tonight's dinner. Kung ito ay surprise, bakit sila mahihiya? Bakit magsiskip ng photos and videos? Hindi ba ang photo and video memorable yan? Bakit kailangan merong adiktador, merong dikta na bawal ang pictures and videos? So, ibig sabihin, natatakot sila na tinatago nila sa mga tao kasi nga kayo ang nagbayad nito, mga kababayan. Kayo ang nagbayad ng party. Kung ikaw na mayaman ka, na negosyante ka, na galing sa kalinis-linisan ng pera mo, galing sa negosyo, bakit ka mahihiya? Bakit mo ipagbabawal ng pictures? Okay? Like ako, yung mga kaibigan ko, nag-birthday ako. Well, actually, 3 kami nag-birthday. Nagregaluhan kami sa isa't isa. I will say it now. So, etong cruise na to, regalo ko sa mga kaibigan ko. I paid for the cruise. Ba't ako mahiya? Pera ko yun. Then, in return, dahil magkakaibigan kayo, naregaluhan ako ng Balma na 2 ng rubber shoes. Ganun kasi give and take. Bakit ako mahiya na sasabihin sa inyo? At bakit mahiya yung kaibigan kung hindi mo naman ninakaw sa kaban ng bayan? You know what I mean? So bakit nila ito itatago? Bakit nila tinatago sa kaban ng bayan, ay sa taong bayan, kung talagang itong duran-duran na ito ay ang kaibigan ng gumastos? Next, anong sabi ng mga buwaka ng Genemis? If possible, you can leave your phone in your car. Or easier, you can check it in at the reception desk. So, iiwan daw yung telepono sa kotse. Hindi ba ang telepono ay isang napakamakapangyarihang gadget sa panahon ngayon in case of emergency? Let's say, for example, during the concert ng Duran-Duran, biglang nagdilubyo, sana, di ba? Nagkaroon ng lindol. Na sila doon, na-trap sila doon. Hindi ba napaka-importante ng gadget ng telepono? Pero bakit gustong ipaiwan nitong invitation ng mga bangag na ito? Kasi para walang maging ebidensya. Next, sabi niya, but don't worry, we've got you covered. This is very Lisa Marcos. Itong mga ganitong klaseng statement at adiktador na ito, this is very Lisa Satanas Marcos. Yang buwaka ng inang babaeng hinayupak na yan, dapat nyo nang wakasan, mga kababayan, bago pa kayo malubog sa kabangagan. Araw-araw for 2 years, nagsasabi ako sa inyo. Next, ano sabi dito nila? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo booth strolling around so you can snap a keepsake to take home. So, common sense. Pwede naman pala mag-picture May photo booth, may photographer. But what is the purpose of it? Para makontrol nila ang picture at hindi maipakita sa publiko ng mga random guests nila. Di ba? Bawal pala ang picture, bawal ang video. Sana hindi na sila nag-invite. Sinolo na lang nila silang magpapamilyang mga adik at nag-buffet na lang sila ng pulburon. Magpakapangag ang mga buwaka ng ina hanggang sa gurgur sila. Right? Akala nila siguro, akala ko ba pwede mag-selfie? Exactly. Sabi ni Bangag, tama yung sabi ni Vance Vlog. Di ba? Sabi ni Bangag, nung nag-selfie si Abalos, at saka yung mga taga-NBI, kay Alice Go, na sinasabi ito ay fugitive, ang sabi ni Bangag dyan, it's okay. Kasi ang Pilipinas, it's a selfie capital of the Philippines. So bakit itong birthday niya, hindi ba dapat memorable yun? Putang ina mo, Marcos Jr.? Ikaw buwaka ng ina ka, hindi ka pa,
Hindi ka pa matapos sa mundo o sa bansang Pilipinas. At maganda na rin yun, huwag ka na muna matapos. Kailangan aratayin ka ng bonggang-bongga para pagbayaran mo ang kababuyan mo, kahayupan mo, kasinungalingan mo, kapulburanan mo, kaadiksyonan mo, lahat na, name it, lahat ng kababuyan at kademonyoan, nasa iyo, Marcos Jr., Lisa Maros, at the rest of your family, na mga buwaka ng inang wala na dapat burahin na ang pangalang Marcos sa lipunan ng Pilipinas. Next, anong sabi nyo? Our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo. Secure. Bakit kailangan i-secure ang mga photo? Secure. Isi-secure nyo para hindi malaman ng taong bayan na yung pinanggaso sa duran-duran ay ninakaw nyo mga nyo sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Ano sabi pa? Thanks for helping us to make this night extra special and intimate. Extra special dahil naghain kayo ng pulburon, nag-buffet kayo, intimate. Bakit? Nag-orgy si Lisa Tanas at ang si Bangag at yung mga bangag na tumira ng pulburon? Buisit kayo. Ngayon mga palangga, balik tayo, i-compare natin. Ulit-ulitin natin. I'm glad, andyan si GMA, andyan si Marcoleta, andyan yung mga mukhang may mga umaalma na mga kongresista ngayon na binoboljak na itong sila Kimbo. I think yun si Bern, I don't know. Hindi ko pa masyado kasi napanood pa lang dahil I'm on vacation nga. But again, I miss you guys. At actually, gusto ko mag-vlog. Ang hirap-hirap lang po talaga ng signal dito sa barko. Before, medyo madaling signal no? Pero nga, hindi. Ang hirap makakonect. Nagputol-putol. Kaya wala ako masyadong post. But ganun pa man, mga kababayan ko, mga palangga ko, tinitira si Inday Sara. 125 million pesos na confidential fund na ipinaliwanag ni Inday Sara, Vice President o future President Inday Sara, na walang ninakaw doon sa 125 million na yon. At, ganito gawin natin paulit-ulit. Ipagpalagay natin na nineknok yung 125 million. Tama ba na yung opisina ng Vice Presidente ang dikdikin ng mga jutang ginemes sa Congress at Senate dahil kay Inday Sara, dahil ayaw nilang iboto si Inday, gusto nilang sirain si Inday Sara sa 2028, or takot sila, dahil natataranta sila, kabado na sila na hindi matatapos ni Bangag Jr. ang kanyang panunungkulan, whether magurgur siya o magurgur siya sa kanyang sarili o yung taong bayan ang gugurgur sa kanya sa pamamagitan ng Speak Out Day or Speak Up Day. So ngayon, kaya tinitira ang purpose niyan sa 125 million confidential funds na yan, mga palangga. Impeach si Inday Sara. Then sabi ko nga natin, kunwari lang for the heck, yung 125 million, ano ang malaki? Yung ginastos na 125 million ni Inday na isinama ang mga kabataan sa kanyang travel, which is yun ang nangyari. Yung kanyang hot meals on the go, meals on wheels, na wala nga ganyan ang Bangag Jr. Diba? Anong meron kay Bangag? Ayuda-ayuda doon sa Mindanao na wala namang bagyo. Kung nasaan yung nalubog ng baha, ng Karina at ng Enteng, walang ayuda. Pagdating dun sa Mindanao, namudmud ng pera, pero hindi naman naibigay sa taong bayan. Yung sinasabing 5,000 o 10,000, ang natitira lang, ang binibigay lang 1,000, tapos binukupit ng mga jotang genemes. Again, ano ang malaki? Hoy, mga jotang genemes, kayo. Okay? Yan, kayong mga taga-kongreso dyan. Ano ang malaki? Yung ginastos ng kaibigan kuno ni Bangag na 1 million to 1.5 million US dollars. We're talking US dollars. Sa $1 million lang, kung magkano ang rate na yun, sabihin mo na 54 million. 54 yata ngayon, 55. 54 million. 54, ang tawag dito? 54 million. Doon pa lang sa concert, 54 o 1.5. This how much is that? 75 million. Iyon isang gabi ginastos. At ikinubli sa inyo. Itinago sa taong bayan
ang pera. Di ba? Nakita nyo naman. Kaya thankful tayo. May puting ahas si SAS. And you know what happened? Kakabasa ko lang actually. Patungkol sa, ito. May music ba na ano ang ginawa ni Remulla? Okay? So dahil ang pinagdududahan itong si Paulino Malinay, mga palangga, as Executive Director of Presidential Task Force on Media Security, dahil hindi niya siguro na-control na mag-leak yung information, na-leak doon kay baby girl, kay Sas Rogando sa ating palangga, okay? Ay tinanggal itong si Mr. Paulino Malinay Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security. Ano ang sabi dito? Dear Secretary Remulla, from the Office of the Bangag President, this refers to the expiration of the tenure of Mr. Paulino Malinay, Gutierrez as Executive Director of the Presidential Task Force on Media Security in behalf of President Ferdinand Marcos Jr. or aka Bangag Jr. This time is to inform you that expiration of his tenure shall take effect immediately. Very truly yours, Lucas Bersamin. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Ang ibig sabihin nito, mga kababayan, dahil hindi nagampanan ng taong ito na makontrol ang mga pictures and videos na mag-leak sa taong bayan, kaya tinanggal. Mga kababayan, 2023, for 2 years po, napapaos na yung boses ko dito, na sinasabi ko sa inyo na ang mga puting ahas ay, may mga natanggal-tanggal puting ahas na pinagdududahan, which is totoo naman, pero even ang hindi puting ahas o yung mga informants natin, ang ating mga informer, ay tinatanggal ng mga buwaka ng inang bangag na ito kahit na ito ay maayos magtrabaho. Dahil ganito nga ang takbo ng may mga saltik, ay may mga addiction o yung mga bangag na, addict sa pulburon. No more bangag. Tyranny, dictatorship, sabi niya na lang. Ayun na nga. Pero actually, mga palangga, you have to be ready. You have to be ready. Kayong mga kapulisan, kayong mga kasunduluhan, you have to be ready sa September 21. You have to be ready. I know you guys are ready to speak up. Ginagago na kayo lahat eh. Ay, mga matataas na general, ginagago na kayo. Nagpapaniwala kayo kay Bangag Jr. Isang adiko, sinahakot na ang pera ninyo. Lumulubog na kayo sa kahirapan, sa krimen. Kaya yung nakita nyo pag-attend ni Inday ng hearing dyan kahapon, nakita nyo kung gaano siya nanindigan, kung gaano siya katapang. Okay? Dahil ang purpose talaga kay Inday, para impeach siya. Di ba sabi nga ni Inday, kinikasing siya, sinurveillance siya, tinanggalan nga siya ng yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya, we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para hindi sila makapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Because the moment, believe me, the moment na matanggal ang buwaka ng inang bangag at mag-take over, whether si Inday o whoever, let's say military junta, you'll never know. Hindi natin alam ang kapalaran ng Pilipinas. But again, nasa mga kamay niyo ang kapalaran. Let's say si Inday, pananagutin natin yung mga hinayupak na yan. Pagbabayarin natin si Lisa at lahat ng mga bagman niya, at lahat ng mga accomplices niya, okay, para sa kanilang pagnanakaw, panggugurgur sa walang kalaban-laban, pagsasabotahe sa ating ekonomiya, pakikipag-traidor sa ibang mga lahi o sa mga banyaga, ang pakikipagsabuatan, pagbabayarin natin sila lahat. You, men and women in uniform. Diba? Mga uniform personnel.
Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang ginemes na gobyernong ito. Okay? Nasa small boat. Nasa malaking boat ako palangga. Malaki tong boat. Ayan, malaki. But anyway, sige, magtutok na tayo sa malaking boat. 4,000 yata capacity nito or 6,000. Okay? Ano daw? Sabi ni Elizabeth Chanel, naka-payment na po ako sa book. Huwag ka mag-alala palangga. Si Don Rolando will take care of you. Ayan. Okay, sorry. We will take care of you palangga. Talagang talamak ang krimen, sabi ni Ana. Okay? Nakabili ako sa thrift shop ng LP dito sa Copenhagen, Duran. Long play at pinost ko sa FB, Vivian D. Ay, Vivian, kumusta ka na? Nabibili na ang lahat. Ayun, no, I don't think so na nabibili na lahat. Kaya nga sa September 21, parang awa nyo na mga palangga. Kailangan nyong manindigan para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Ano sabi dito? Julio Casim, INC, mag-rally dahil sa ginawa ng Crocs kay Marcoleta. Ayun siya. I think sa nakikita natin, kaya nga sila kabado. I've been talking to people. Kahit nasa cruise ako mga palangga, nakakapag-communicate ako. I've been talking to even mga men in uniform. Okay? And sukang-suka na sila sa bangag na gobyernong ito. Sukang-suka na sila sa kay Lisa Tanas. Sukang-suka na sila sa mga kongresista. Di ba? Kaya kung titignan ninyo ang mga galawan ngayon ng ibang mga kongresista, babaliktad yan. Sooner or later, babaliktad na sila kasi alam nila, lulubog na ang bangkang papel, ang bangkang polboron ni Bangag Jr. At I hope, sabi ko nga, kung sino man ang mamuno, kung sino man ang mamuno doon, mga kababae, kung sino naman ang maging next, talagang pagbayaran. Alam the problem with sa ating bansa, mga palangga. Dapat talaga magkaroon ng matinong leader. Dapat talaga wala nang boboto sa mga hayop na to, mga artistang walang alam. Wala na talaga boboto, but again, may problema tayo sa Smartmatic. But now, our problem is to gurgor the Bangag administration by speaking up. Yun muna ang ating gawing solusyon. And we are looking forward na kung sino man ang maging next na president, and syempre si Inday ang next in line, talagang gagawin niya yung tama. Mayroon naman paraan yan eh. Actually, may nakausap tayong isang babaeng palanggang magaling, di ba? Na biyasa din sa usaping politika. Kasi tinanong ko sa kanya, sabi ko, ma'am, kahapon nag-usap kami. Sabi ko, ano bang possible na pwedeng gawin dito sa mga mapapagbayad ba ng taong bayan ito mga ginawa ni Marcos Bangag Jr., ni Lisa Tanas at lahat ng kasabwat nila? Meron naman daw yan na pwedeng gawin base sa constitution natin ng Pilipinas. I cannot discuss kasi hindi ko naman alam, lawyer yung nagsabi sa atin, but ganun pa man, I can't wait. Even, pinag-uusapan namin dito sa barko, breakfast, dinner, lunch, dinner, even sa party, even sa mga islands na pinupuntahan namin, hindi po nawawala yung kasama ko si Atty. Glenn Chong at iba ko mga kaibigan na although yung iba hindi naman sila politika, yung mga girl lalo, like yung si Atty. Glenn, yung isa kong kaibigan, talagang more on politics pinag-uusapan namin. Yung iba kong mga kasamang mga birthday girls, hindi naman sila talaga politika, emote-emote lang sila. Pero nandoon po sa puso namin ni Atty. Glenn Chong ang aming nais o ang aming mga pwedeng magawa o makatulong para mapanagot itong bangag na Marcos Jr. na ito. Kahit wala man tayong vlog in 3 days, gusto ko lang ipaabot sa inyo na hindi po ako tumitigil. Hindi lang sa pagbablog, but talking to people. Not convincing, but encouraging them to do the right thing para sa Pilipino.
So, ini-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng paninindigan. Ini-encourage ko po kayong lahat na tama na, sobra na, never again. Palitan nyo na itong bangag ninyong presidente. Ulit-ulitin natin. I'm glad, may nabasa ako kanina dyan, INC daw. Eh baka lumabas na ngayong INC, hindi natin alam. Andiyan naman ang KOJC, andiyan naman ang Catholic Church. And I hope, kayo mga kaparian, kayo mga pastor, you do the right thing. This is not for, Maharlika o whoever, for Duterte. No. Nakita nyo kung gaano katapang si Inday doon. Hindi ito para kay Sara, ginagawa natin. Dahil kung yan si Sara, kung makasarili lang yan, Diyos ko po, bata pa mga anak niyan. Sana, nag-enjoy na lang siya sa buhay niya at mag-hibernate. Pero syempre, nandoon yung kanyang failure in terms of nakipag-tandem siya kay Bangag. Parang may nagsabi sa akin, is it true na sinabi ni Inday, tinanong pa daw siya sa interview, hindi ko pa napanood yung interview, na parang never again Marcos, something. Sinabi niya ba yon? Can you comment? Ngayon mga palangga, may mga mensahe na nakarating sa atin. Random personalities. Random personalities na they're from the government na gusto na nilang mag-speak up day. I think they are really ready for September 21, to get out sa kalsada para magsalita. At sana kasama kayong lahat. Huwag po kayong matakot dahil ang mga matitinong military, ang mga matitinong police ay para sa taong bayan. Siyempre, may mga nilang crooks dyan, para kay Bangag na nababayaran, katulad ni Marbil, katulad ni Torre, katulad ni, ni Au, ni Browner. Iilan lang yan sila. Mas maraming powerful na matataas na military at mga matitinong mga from rank, di ba? From lower rank to up na mga matitino at kahit pa paano may pagmamahal kayo sa bayan ninyo. Alam mo, may mga pinupuntahan kaming island dito. Nag-uusap kami ni Attorney Glenn Chong. Ako, sabi kong ganon, look at this beautiful island here. Look at this beautiful place. Sabi nga niya, kayang-kayang gawin sa Pilipinas. Kayang i-develop ang mga lugar sa Pilipinas na pwede siyang maging like Santorini o like Catalina Island or name it, kung ano pang mga magagandang places all over the world. So, ang problema lang kasi, katulad niyan, babudgetan mo para sa development ng isang lugar na nakawin ng mga buwaka ng ina. So, sino lang ang makikinabang? Sila lang, mga politiko. Sino ang kawawa? Yung mga nasa island na yan o sa mga lugar na yan, na kung ipopondo ang pera dyan, you develop that particular island or area, then you can invite tourists from all over the world. Mawawala ng krimina, yung mga nanunutok, hold up. Kasi yung mga hold-upper na yon, meron silang choice. Ano yung choice nila? Na makapagtrabaho. Kaya talamak ang krimen, wala nang choice yung mga small-time toktokero o snatcher or ang tawag dyan, hold-upper, kasi wala na silang maisip na paraan kung paano kumita ng pera dahil mas marami ang nawawalan ng trabaho. We have to be here, maging tao tayo. Ikaw ba palangga? Si D or si Bems, Bems in Guito. Ikaw, wala kang choice sa isang bayan mo. Nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka makakuha dahil unang-una 40 plus ka na. Sa Pilipinas, pag 40 plus ka na hirap ka makakuha ng trabaho, tatanungin ka, di ba, o bakit 40 ka na, wala ka pa rin trabaho, ganyan, o hindi ka nagtagal sa trabaho mo, or whatever, di ba, ganyan. So, dun pa lang mayroon ng discrimination. Di ba? Yun ang tatanggalin natin. Sana matanggal yung mga ganon. Anong ibig ko sabihin? Hindi ka natanggap sa trabaho, may 4 na anak ka, mabuburyong ka. So, the only ang isang option mo, wala kang mautangan dahil walang pera yung kamag-anak mo. Di ba? Wala kang mapasukan, wala makain yung anak mo. Ano option mo? E di, kumuha ka ng punyal at manutok ka na lang ng mga yung kapitbahay mo na kunwari, ang kapitbahay na construction worker din, nakita mo, nakabili ng kalahating kilong bigas,
wala kang bigas. Inakyat bahay mo yung kaibigan mo, kinuha mo yung bigas. Kasi, desperado ka na. Anong punto de vista ko? Kung ang mga buwaka ng inang politikong ito, hindi nila ninanakaw, katulad ng Duran-Duran na yan, yung $1.5 million na yan, kung ininvest yan sa taong bayan o binigay doon sa mga magsasaka natin, or yun na nga, livelihood program, edi sana itong si mamang ng hold up, hindi niya na maiisip na mang hold up siya. Kasi meron siyang opportunity. Pero sa panahon ngayon, lahat ng halos 99.99% nasa Congress ay magnanakaw. Tingnan mo si Kimbo. Simula sa pagiging simpleng teacher, di ba siya ang nagbabiral ngayon? Siya pa lang yun. Simpleng teacher na nagta-tricycle na parang luya ang kanya mga paa. Okay? Na parang ano ba yung outfit, ano niya, tsinelas niya, ganyan-ganyan. Naka-Patek Philippe, lahat, name it, naka-Hermes. Saan kumuha ng pera yung puki ng inang yan? Ha? Saan kumuha yung babayan? Yan dapat ang binibitay. Kaya dapat sa susunod na may presidente, bitay ang hatol sa mga yan. Di ba? Para sa mga susunod, di ba anong sabi ko sa inyo? Pag ako ang naging presidente, ibabalik ko, this is just kidding aside, okay? Ibabalik ko ang bitay para yung mga susunod na politiko na ma-elect ay matatakot ng magnakaw dahil utdon ko tanan, utdon natin lahat ang dapat utdon, magsimula sa mga daliri hanggang dito utdon natin pag sila ang nagnakaw sa kaba ng bayan. Kawawa, kayo dyan, you travel places, you travel the world. Sabi ka, Attorney Glenn, nakakalungkot yung Pilipinas, ang daming mga politiko na nagta-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. They see good places, beautiful places na pwedeng i-apply sa Pilipinas, na pwedeng gayahin. Pero anong ginagawa ng mga puta? Alam mo yan si Kimbo. Si Kimbo na lang, magsimula sa tricycle, naka-artista van. Magkano sweldo niyan? 2019 lang naman siya nag-start. 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 5 years. 5 years, magkano sweldo niya? 300. Sabi mo ng 200 nga lang siguro. O, 5 years. O, tignan natin, ha? O, tignan natin, compute natin. Ikaw, Kimbo, Kiki mong blue, alright? Leche ka, o, 300 times 12. Okay? Tama ba? Okay. Tignan natin. Ilan, 5 years yun, di ba? O, wait a minute. Ganda na music dito, palangga. 3.6 million sa isang taon. Tapos ang suot, 12 million, 8 million, 10 million. Yung sapatos, self-explanatory, darling, mga palangga. Saan niya ninakaw? Di sa kaba ng bayan, times 5 years. 18 million. 18 million ang sweldo niya. Okay? Ang isang suot niya, meron siyang suot na relo ba yun? O something na mga last? 20 million. Saan mo ninakaw, Kimbo? Ikaw, jutang, ginemis kang, mukha kang, alam mo yun? My God, mga kababayan, hindi pa ba kayo gising? Hindi pa ba kayo magsasalita? Pera ninyo, hirap na hirap kayo. Ang krimen nagtataas, ang mga bilihin nagtataas. Pero sila, sinusuot lang sa mga aso katulad kay Heart Evangelista. Asawa ng senador. Ganon nila kadali lustayin yung pera ng bayan. Sweldo ba? Sweldo to 7 million. Sweldo ba yan ni Escudero? Saan? Kaya pa ulit natin, saan kumuha yan si Heart? Nang pambili ng 12 million na necklace na Bulgari dahil sa inggit niya kay Wurzbach. Saan? Doon sa pag-model niya sa kalye. Kaya dapat talaga ito mga inayupang na si Escudero, dapat yan ang mga chine-check lahat, ang lifestyle check. Well, you know what? Self-explanatory. Wala nang lifestyle check. Dapat gur-gur na yan eh. Kaya nga, I'm hoping sa next natin na mga tagapamuno ng bayan o presidente o mga nasa Congress at Senado, yung talagang totoong may pagmamahal sa bayan. Kasi, Kimbo pa lang yan, from simple teacher, nagsusot ng 20 million, artista ban mula sa tricycle.
Tangina, ako, ang tagal na namin dito sa Amerika. Oh, nakabili ba ako ng 20 million? O 10 million? Eh, malaki pa sweldo ko sa mga yan eh. Kung titignan natin. Oh, yung 300,000 yung sweldo, malaki pa sweldo namin yan dito. Hindi lang ako. Dito kami na sa Amerika. Actually, we can make, more than that. Kalahating million, maybe more than that. Kalahating million kada buwan. But of course, you compute the expenses, yung bills namin. Di ba? Yung taxes and everything. Pero again, nakabili ba ako ng bonggang-bonggang tig 20 million? Wala. May nabili ba ako kahit 1 million man lang na alahas? Wala. Oh, meron kotse, pero yun ay hulugan. Yun hulug-hulugan namin dito. Yun yung style dito. Eh siya, 5 years. Ang tagal, I mean, kayo dyan na mga Amerikana, 10 years, 15 years, nakabili ba kayo ng 20 million? O ng Hermes na 3 million? Kung galing yan sa pinaghirapan mo. You have to, speak up mga palangga. Namumula yung mukha ko palangga? Yeah. It's okay lang yung palangga, tamulmul na ako sa kakakain dito. At least hindi na ako sa Kaban ng Bayan. O, keso daw ang itatapat. Ay, sinabi ko na yun sa inyo, di ba? Rainbow. Inday Sara, simple lang. Inday Garutay. Kimbo, Bongga, si Boy. Yan, nakita mo si Inday. Alam mo yun ang good thing. Yung relo niya, di ba? Seiko watch. At saka, ba't ito lang ba? Lang naman yan, dekorasyon. What thing to say, mga kapalaga, kami kayo sa Europa, kayo dyan sa Banyo, ang tagal nyo, mas marami kayong pera sa mga kongresista o sa mga politiko. Pero hindi kayo nakakabili ng ganong 20 million, bag, 5 million, 6 million, 2 million. Oh my goodness, ganon nila lustayin. How much more si Zaldico? Nga? Sekopatik lang yung kay Inday, sabi ni Palangga. Hindi, Filipatek, seko lang. So anyway, dito natin makikita, napapaos ako Palangga. Sa totoo lang, putang ina napapaos ako sa laban sa mga buwaka ng inang to. Pero you know what? It's your duty. It's your duty to get out and speak up. Tapusin nyo na to. Sabi ni Julio, baka daw nagpulburon si Hart. Okay? Kimbo, the Bajau. Bajau ba siya? Dapat talaga September 20 magsama-sama na peaceful rally, sabi ni Joselito Albotra Sr. Yun nga po, sir. Lumabas kayo sa mga bahay ninyo para historical ito. Tapusin nyo na si Bangag. Alam mo, kabadon sila. Kasi alam nilang lalabas kayo. Dahil nananawagan tayo, di ba? Alam nilang lalabas kayo. So lumabas na kayo. Sabi ni EB Long Beach, you're right, we make way more than we make way more than that here in the US. Exactly Palangga. Di ba malaki pa kinikita natin sa mga yan? Oh, anong kaya ko lang i-afford? Yung mga budget cruise. Di ba? Minsan $500 lang, $600. It's not $1,000. Oh, well, minsan, may mga ganun, 1,000, depende kung malate ka nag-book. Pero again, 20 million, alahas, relo, watch katulad ni Kimbo, yung hinayupak na yan, ninakaw niya yan sa Kaban ng Bayan. Kaya dapat yung mga yan, ino-audit. Kaya nga sabi ko, dapat may bitay sa plan de corruption. Di ba? Kapag plan de we talk about him to explain. Kung makakuha kami ng magandang signal mamaya, sabi nga namin, magbablog kami. Kaluluoy kayo mga Palangga. Nakakaawa. Okay? Never again, sabi ni Leonora Manuel. Erwin Flores, thank you Palangga. Si D is nuts. Pwede, if it served their purpose, if pwede tamaan sila. Si Kai, thank you so much. Si Kimbo, kaboses ni Arroyo, sabi ni Hazel Corpus. Tapusin na si Bangag sa September 21. I'm sure daming plunder cases from 2028. Oo. Kokak and wine, 600. Kokak and wine, 600. Yun na nga, mo si Lisa, Bangag. 50,000 up yung presyo ng iniinom niyang wine. Tapos kayo, ulitin natin, 64 pesos lang a day.
treat for your meal, for the whole meal, for the whole day. Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Itaya nyo na ang inyong alindog para sa inyong kinabukasan. Kasi ako, tinataya ko na yung buhay ko palangga eh. Di ba? Puno-puno ako ng death threat. Tinaya ko na yung buhay para sa kinabukasan ninyo. Hindi para sa kinabukasan ko, sa binabukasan ninyo. Ha? Yun ang pakatandaan ninyo. Kung kaya kong itaya ang buhay ko, taya ng buhay ni Harry, ni Glenn Chong, lahat ng mga nagsispeak up dyan, ni Sas. Di ba? Lahat ng mga ng mga matapang. Andyan si Maui, Princess Maui na matapang din, Mother Pebbles. Yun na nagtataya sila ng sila Joey. Andun sila nagtataya sila ng buhay nila para kalabanin itong mga bangag na ito. So I hope itaya nyo na rin yung buhay ninyo. Kasi sa paulit-ulit natin sinasabi, only one life to offer or to live in this world. So make your life valuable or worth it para sa kinabukasan ng inyong mga palangga. Ruby Quezon, true, si Kimbo ay kurakot. Kaluluoy ka mo mga palangga. Sabi ni Palangga, third floor studio, si Pam at saka si Marlon, isa pa yan. That's good, supportahan nyo yan mga palangga. Sabi ni Lilita Magliit, good day. How beautiful naman kahit galit na kay Bangag. Enjoy your cruise, stay safe always. Even I'm enjoying my life. Anong gagawin ko palangga? Magmukmuk ako, it's my birthday. Thank you palangga. Pero hindi kayo nawawala sa isip ko. 3 times, well, alam niyo naman pag cruise, unlimited yung pagkain. Kaya joba na lola nyo. The-diet na lang pagbaba. But anyway, my actual birthday is September 21. We talk about you. Naaawa kami. Si Attorney Glenn Chong, alam mo, kahit naman di makipaglaban yan palangga, makakakain yan eh. He can travel the world. Pero kayo, ang pangarap namin sa inyo na mabigyan kayo ng opportunity. Ano sabi ko kay Attorney Glenn Chong? Sabi ko, Attorney, sana kung sino man yung sumunod, talagang yung mga tao, mabigyan ng tamang trato, matamang opportunity, mabigyan ng trabaho, mabigyan ng tamang benepisyo. Hindi, anong ginagawa ni Bangag? Libre ko kayo kasi birthday ko, pukin ang anak, alam mo, pera niya yung pera ng bayan, libre ng healthcare. Pero hanggang salita lang yun. Na-record ba kung sino yung mga nalibre? What? Na-record ba kung sino yung mga nilibre? Pera ba ni Bangag yung pang libre sa inyo? Isang araw lang? Ganyan ba tumulong? Kung ako birthday, hindi ko kailangan ng birthday. Kung ako leader na yan, forever libre yung mga taong hindi kayang magbayad ng mga laboratory or dialysis procedure. Di ba? Tingnan mo sila, tingnan mo si Bangag kung paano kayo tratuhin. So, ibig sabihin, libre kayo ngayon, bukas bayad na kayo. Bukas, wala na uli. Di patay ka na nun. Continuous yung kailangan mo sa healthcare eh. Kung nag-iingalo ka ngayon, libre ngayon, bukas, matitegi ka na kasi ngayong araw lang yung libre. Nakita niyo yung tama ng addiction ng pulburon? Hindi po ganyan tumulong. Hindi ganyan tumulong mga palangga. Okay? Ingat ka din. Palangga watching from Shanobing. Pag tumulong kayo sa mga kamag-anak nyo, kayo OFW, isang araw lang ba kayo tumutulong? Hindi. Kasi gusto ninyo ma-fulfill ng inyong mga kapatid, ng kanyang mga kamag-anak, yung kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. O pag tumulong ba kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak na nagkasakit, ngayon tutulong ako ngayong araw, bukas wala na, hindi ko na kayo tutulungan. Di ba? Siyempre hindi. Ganon ka magmahal sa pamilya mo eh. Pag mahal mo yung pamilya mo, gusto mo silang iligtas sa kapamahamakan, sa kamatayan. Si Bangag, binaha kayo dyan sa Metro Manila, saan nila in-spend ng pera? Sa Mindanao. Bakit? Namimili na sila ng boto ngayon pa lang. Ngayon pa lang, binibili na nila yung boto, pero kahit ano pang bili nila ng boto ngayon,
nakikita nyo yung sinasabi ng mga tao, Duterte, Duterte, Duterte pa rin sila. You know what I mean? So I hope, pag-isip-isipan nyo pong lahat na nakikinig sa akin ngayon na lumabas kayo sa inyong mga bahay. Magsalita kayo, September 21 ay big day yan na para tapusin na ang mga bangag, magsalita na kayo sa kalsada, sa inyong mga bahay, kahit saan man kayo, hindi lang yan po yan sa Metro Manila. Dapat kayo ay mga magkakaibigan na go-organize din, na lumalabas kayo sa inyong bahay. Kasi kami naman dito sa Amerika, nag-start lang naman kami sa maliit na organization eh. I started, ilan lang kami? 4, 5, 6, hanggang sa dumadami. Ganun naman eh. So mag-start kayo ngayon pa lang. We still have time. Shout out kay V, pupunta siya, sabi sa akin, V Palangga, thank you nga pala sa, sa iyong regalo ha. Hindi pa rin nagkasya sa akin Palangga. Yung regalo mo, Jomoba talaga lola mo dito. Hindi nagkasya. But anyway, yun, sabi sa akin, yung kanyang mga kapatid, buong pamilya pupunta, at mga kaibigan. I'm so happy to hear that speak up day sila. I hope mag-speak up day din kayo. Sabi ni July Samson, nakailang administrasyon pa, mahirap pa din. Oo nga eh. Alam mo, even though sa kay Pangulong Duterte, we have to be honest. May failure sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. Pero mga palangga, hindi ganito sa tunay sa bangag. No, kung may failure man, yung mga nasa mga na in-appoint niya, na pinagtatanggal niya rin yun, di ba? Pero ito kay bangag. Palangga, si Sayarot, yung nahuli na may manufacturing ng pulburon, absuelto. Di ba? Was it Lim? Peter Lim, di ba? Si Peter Lim na nasangkot sa illegal na mga pulburon. Nililing kay Pangulong Duterte din. Hanapin nyo. Pag-upo ni Bangag, nabura na ang kaso ni Peter Lim. Noon, nililink nila kay Pangulong Duterte. Pero pag-upo ni Bangag, nabura na ang kaso. Di ba? Naabsuelto na ang mga dapat maabsuelto. I mean, hindi na naabsuelto eh. Napawala ng sala dahil sa koneksyon kay Bangag Jr. Yung issue sa Pogo, di ba, ang dinidiktik nila ngayon, si Harry Roque. Pero ang totoo, si Lisa Marcos, si Bangag Jr., si Tambalusos, sila ang nakikinabang sa illegal na Pogo na yan, illegal at legal na Pogo. Yung mga gawain nila, binibintang nila sa mga kalaban nila. Kasi demonyo sila. Kasi addictus benedictus sila, mga kababayan. Ay, nako. Petra, Gatusang, thank you Palangga. Now showing. Now showing taguan. Si Lisa Tanas, hindi magtatago yan. Ay, magtatago talaga yan. Palangga-asa ng assembly sa Saturday, Miss Independent. Sa Liwasang Bonifacio po. Liwasang Bonifacio, mayroong mga darating na mga palangga doon. Nag-message sa akin. Si Stella Kimbo, kahit magbihis pa siya ng mamahalin, syonget pa rin na sabi ni Celso. Ayun na nga. Kahit magbihis pa siya ng 20 million, 5 million, mukha pa rin siya galing sa Pusali. Marikina, corrupt city of the Philippines. Yes, sabi ni Lauro. Ayun na nga palangga eh. Si Kerwin Espinosa, malaya na nasa Albuerta, Leyte. O di ba? Tignan mo, pinalaya na nila kasi lahat ng mga magagaling mag-drug deal o mag-pulburon deal, magnakaw, mag-smuggling and everything, pinapalaya ni Lisa Marcos at kinukuntsaba, kinakasabwat para mag-deliver ng pera sa kanya galing sa bribery, sa payola, lahat-lahat na at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi na sila na kontento sa kanilang confidential funds, pati bribery ay pinasok na ng mga buwakan ng ina. Sabi ni Annalyn Weng, si Marcoleta ginurgur na din. Oo nga, nabasa ko pero hindi ko pa napanood. Can you send me the link sa Boljakan Palangga or sa Maharlika Network at Proton Mail? I will try to read that. Ang maganda-ganda signal natin. Correction, Ano sabi ko? Albuera Leyte? Ano ba sabi ko? Albuerta? Orwell pa, may over pa kagabi. Okay, Albuera. Delia Luminarias. Martin R. Tambarisay, Ayuda, Bribery, Corruption, King. Dapat nga,
tangkilikin ang produktong Pilipino. O, tama. Dapat tangkilikin ang produktong Pilipino. Bags, shoes, accessories, dapat mandated gawang Pilipino at imandi sa Senator at HOR Filipiniana type of simply universal. The problem naman, yung mga designers sa Pilipinas, nag-overpricing at kasabwat ni Lisa Tanas sa mga pagnanakaw. Di ba? Kahit anong gawin mong tulong, anong promote mo sa sariling atin, ang 200 pesos o 500 pesos na halaga ng Filipiniana, pagdating sa mga senador, gagawin na nilang 50,000. Di kasama pa rin sila sa pagnanakaw, kasama pa rin sila sa problema ng bayan. Imagine mo yung 500 pesos na Filipiniana, ibibenta sa mga kongresista, magkakasabwat sila, kasi kanya-kanyang bigayan ng pabor eh. From 500, magiging 50,000. Sino ang lugi? Eh di ang kabanang bayan. Si Inday Sara nakahudi lang. Alam mo si Inday Sara, kahit suotan mo ng basahan yan, parang si Princess Sara talaga. Kahit suotan mo ng basahan, ay lalabas ang kanyang alindog. Eh yan si Kimbo, si Lisa Tanas, kahit suotan mo ng tig 100 million, mukha pa rin labno. Labno? Yung putik doon sa basakan o putik doon sa palaisdaan, yung tinataguan ng mga isda. Ganon sila. Kahit suotan mo ng mamahalin, mukha pa rin pusali. Sabi nga si Inday, kahit basahan ang isuot mo, kumikinang ang kanyang alindog. Kasi, bakit kumikinang ang kanyang alindog? Hindi lang physically yun. Mararamdaman mo, makikita mo the way she handled herself. The way na sumagot sa Senate hearing, dyan sa Congress hearing. Di ba nilalamon sila ni Inday ng buong buo? Si Bangag, papuntahin mo din sa Senate hearing. Ganon. Si Lisa Tanas, nabutod. Yan, pag pinatawag yan, pag nawala na sila, ito kasi si Bato, ayaw niya ipatawag yung buwakan ng inang butod na yan eh. Pagkakataon na sana natin. Pag pinatawag yan si Lisa Tanas, makikita niyo kung gaano kademonyo yan. Di ba? Kung gaano mas bangag pa kay bangag. Pareho sila. Eh, mga adiktos eh. Kung paano sumagot yan. Ha? Hindi yan matalino. Boba yan. Sira na ang kukote niyan. Tingnan mo, kung matalino ba yan, malalaman natin yung pagnanakaw nila. Kung matalino yan, hindi natin makikita yung pagnanakaw nila. Maitatago nila lang gusto. Kaso lang bugo. Labno yung utak. Kaya nakikita nyo yung pagnanakaw nila. Ako nga, nakakita ako eh. August pa lang ng 2022, nakita ko na eh. Yung kanilang pagnanakaw. Ibig sabihin, hindi sila matalino. Kasi yung mga wais o matatalinong magnakaw, hindi natin mahalata. Ha? Sila, tignan mo, in less than in August pa lang of 2022, alam ko ng kawatan ang mga jutang Genimes. So, hindi matalino yan. Mga bugo at addictus benedictus, pagbangag, ang trip nila, tatanggalin ka pag napagtripan. Kasi mo, ang daming mga pinagtatanggal na mga, in-appoint din nila dahil pinagbibintangan ni Lisa Tanas, ni Bangag, tamang hinala na sila ay mga puting ahas. Sabi ni Patty, Somi, Julie, yes, live na live ito, Palangga. Supra, how are you? Sabi ni Hope, bastos ang dating ni Lisa, mata pobre ang galaw. Oo, may nakita ako doon, yung parang naka-apron, ng mga naka-apron. Saan ba yun? Para may event, tapos ginanon-ganon yan, gumanon-ganon. Putang inang yan. Yan ang kumakamal ng pera ninyo. Kung makaasta parang akala mo pagmamay-ari niya Pilipinas, kailangan nyo silang singilin, uy. Uniform personnel, mga Pilipino, singilin nyo si Lisa Tanas. Kunin nyo yung pera ng bayan bago pa maubos yung 6.3 trillion budget for the next year. Na uubusin na naman ng mga congressman, huwag nyo na silang paabutin ng Pasko o huwag nyo na silang paabutin ng katapusan ng Setyembreng ito. Tanggalin nyo na sila dahil magiging kawawa kayo Palangga. Hanggang September 21 na lang yan, tapusin nyo na yung mga yawa na yan. Nes Flores, how are you? Noe Arteche, thank you so much. Binaboy ang AFP, nakangangalang. Ewan ko ba din sa mga AFP na to, sabi ni Molakyo. O nga Palangga, sabi ni Miriam Burgos, si Delphine Lorenzana ang nag-resign na Mama Harlika. Baka mag-aklas na. I don't know, I'm not that updated yet sa mga nag-resign. Totoo po, ano sabi ito?
Sabi ni Ana Rose, totoo po bang aarestuhin na po kayo at ikukulong? Fake news po yan, Ana Rose. 'Di ba? Kung aarestuhin ako, andito ako, nag-e-enjoy ako palangga. Kaya gumagawa lang ng content niya mga putang ina yan. Walang ma-content, kaya ganon. Alright? 'Di ba? Kung aarestuhin ako, ito ang alindog ko, nagliliwaliw. 0 vote for all congressman 2025. Palangga atin po ba si Tatay Dig sa Sabado? Malay nyo, nandoon. Eh di bongga. Wala, bakit ang convicted dyan sa gobyerno? Ngunit ang suspect pala nga ikukulong na. Sino? Palangga, bakit ang convicted nandyan pa sa gobyerno? Ngunit ang suspect pala nga ikinukulong na, sabi ni Prospect. Piyansa. I'll talk about that with Attorney Glenn Chong. Kasi ano yan, legal yan, hindi ko kayang sagutin yan, Palangga. G. Laga Kagusin, thank you, Palangga. They are nothing but suckers, sabi niya Malokya. AFP, nag-aantay para sa approval. Ano daw yon? Marlica, yung ginagamit na private plane pag sundo kay Alice Go ay private plane ni Ramon Ang. Sabi ni Mel Cordova. Talaga ba? Hindi ko pa alam, Palangga. I have to look. Sarah for President, sabi ni Mr. Heaven. Yes, sa lahat po na ng mga nagbati sa akin, sa aking kaarawan, sa 21, thank you so much. D1957, BBM Mafia Government. Yes, sinabi ko na sa inyo, mafia ang gobyernong ito. Anyway, doon po sa mga naghahanap na nag-message, si Cathy Binag sa akin eh. Sis, sinahanap ka sa akin ng mga palangga mo. Now I'm here. Cathy, Palangga, thank you so much, dear. Na-miss ko yung chikahan namin, hindi kami nakapag-usap dahil nung wala ako sa barko, nag-uusap kami niyan everyday. 1 oras, 2 oras, 3 oras, basta mahaba. But anyway, I'm here. Sa lahat po na nakipaglaban, ng mga nakikinig sa atin, lumabas na kayo sa September 21. Let's end them. Kailangan lang tabaman ng boses ninyo. It's gonna be peaceful, mga Palangga. Peaceful rally. Hindi kayo sasaktan ng mga yan, mga polis. Hindi kayo sasaktan yan. Kasi baka si Lisa Tanas ang buhatin nila palabas at si Bangag Jr. I love you too, Aswang. Miss Cathy, magla-live kami pero nasa bakasyon pa ako kaya may na-signal yan. Magkakaroon kami ng show, I told you, right? This is your fair lady, Maharlika po. Teka lang muna, batiin natin si Palangga. Si Joanne, Uno, and Kai. Thank you. I'll talk to you later. Try ko makabalik mamaya. Thank you, Palangga. Thank you for watching, and before you go, please do not forget to subscribe to my YouTube channel, Hussein Batyut, click the like button and share. Shukran.